Alam nyo ba na ang probinsya ng Zambales ay may 300 kilometers na shoreline? Dagdag mo pa dito ang shoreline ng Pangasinan na nasa mahigit kumulang 100 kilometers. At sa mga lugar na ito, sa pinaka-west coast ng Central Luzon matatagpuan mga magagandang beach resorts, campsites, malinaw na mga ilog, kaakit-akit na mga isla, nakakamanghang mga bundok, at iba pang nature sceneries na tumpak sa mga mahilig sa hiking, adventure at nature tripping. Kaya sa episode na ito, samahan niyo ako upang lakbayin natin ang lugar na ito sa ating biyaheng Zambales Loop. Hi everyone, this is Babski. Welcome to my channel. Babski TV. Pasubscribe naman dyan. Good morning guys, this is Rene of Babski TV. Welcome to my channel. Sa episode na ito, tayo ay maglalakbay sa tinatawag na Zambales Loop. Ang Zambales Loop ay ang pagbibiyahe paikot ng Zambales galing sa Pampanga patungong Pangasinan at Tarlac, then pabalik ng Pampanga or vice versa. At upang masundan nyo ang aking mga biyahe, request ko lang na mag-subscribe kayo sa aking channel at i-click ang bell icon upang ma-notify kayo sa lahat ng aking mga vlogs at paglalakbay. Sa trip na ito, gagawin natin in 2 parts. Ang part 1 ay manggagaling tayo dito sa Clark Freeport Zone patungo ng Olongapo City at paakyat ng Iba, Zambales hanggang Alaminos, Pangasinan. Then magpahinga tayo sa Alaminos overnight at gagawin natin yung part 2 kinabukasan. Ang part 2 naman ay pagpatuloy natin ang loop galing ng Alaminos pabalik ng Clark via Tarlac kung saan tayo nagumpisa. Halika at samahan niyo ako sa paglalakbay ng Zambales Loop. Request ko lang na panoorin nyo ang dalawang segment na ito upang makompleto ang loop at para makita nyo na rin ang kagandahan ng mga lugar na madadaan natin sa loop na to. Tara na! Nandito tayo ngayon sa Friendship Gate ng Clark Freeport Zone at dito mag-umpisa ang ating Zambales Loop. This is the Korean Town along Friendship Highway sa Angeles City. Ang Korean Town ay isang business district ng Angeles City sa Barangay Anunas kung saan karamihan ng naninirahan ay mga Koreano. Dito matatagpuan ang maraming commercial establishments na pag-aari ng mga Koreans gaya ng hotels, restaurants, groceries, shops, bakeries at iba pa. We are approaching the Friendship Highway flyover kung saan ang diretsyo na yan sa flyover ay mag-merge sa MacArthur Highway patungong San Fernando City at Manila. Ang pakaliwa naman ay patungong Angeles City proper at ang pakanan ay patungong Porac, Pampanga.
Dito tayo pakanan papunta sa probinsya ng Zambales via Porac. Ito yung boundary ng Angeles City at ng bayan ng Porac. Yung pakanan na yan ay papunta sa Porac SCTEX Tollgate. Approaching the town proper of Porac, Pampanga. Nasa kanan natin yung kanilang baywalk. Yung Municipal Hall ng Porac ay yung pakanan na yan. Yung pakaliwa naman dyan, yung kanilang town proper. Didiretso tayo kasi one way yung papunta sa town proper. We are now in Florida Blanca, Pampanga. Yung road na yan sa right, yan yung papunta sa Florida Blanca SCTEX Tollgate. Ayan yung nilikuan ng L300 na yon. At ito naman yung pakaliwa, yan yung papunta sa town proper ng Florida Blanca. Yung nasa right natin, yung naka-fence ng hagwire, yan ang Basa Air Base ng Philippine Air Force. Yan, makikita nyo yung kanilang gate. Fighter Town. This is the boundary of Pampanga and Bataan. So welcome to the province of Bataan. Nandito na tayo sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Yung pakaliwa na yan, yan yung papunta sa Pampanga at sa Hermosa, Bataan. Ang Dinalupihan ay nag-iisang bayan ng Bataan na madadaanan natin. Ang susunod na bayan ay ang Olongapo City ay sakop na ng Zambales. Itong pakaliwa naman dito ay papunta sa town proper ng Dinalupihan, Bataan. Yung pakanan yan ang papunta sa Olongapo City. Yung overpass na yan ay ang SCTEX. We are now approaching the city of Olongapo, Zambales.
Ang pangalan ng Olongapo City ay galing sa salitang ulo ng apo. Galing ito sa isang alamat na ang kwento ay noong araw sa lugar na to ay may isang magiting at matapang na tribal leader na ginagalang at kinamamanghaan ng mga tao gawa sa kanyang magaling na ugali at makatarungan na pamamalakad at pamumuno. Dahil dito, naging tanyag siya at marami ang nagmahal at rumespeto na sanhi ng pagkainggit ng mga ibang tribo. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay sa pilitang kinuha ng mga di kilalang mga salarin, pinatay at pinugutan ng ulo. Natagpuan ang kanyang ulo sa paanan ng bundok na isinabit sa isang kawayan. Ang batang unang nakakita sa tanawin ay nagsisigaw ng ulo ng apo, ulo ng apo. Mula noon, binansagan ang lugar na ito sa pangalan na Ulo ng Apo na siyang nanatili hanggang ngayon sa pangalang Olongapo. Dito sa Olongapo City located ang Subic Bay Freeport Zone na pinamamahalaan ng Subic Bay Management Authority o SBMA. Welcome to the town of Subic, Zambales. Dito matatagpuan ang pinakamalaking shipbuilding facility sa Pilipinas na ang Aguila Subic Shipyard or formerly known as Hanjin Shipyard. Ang company na ito ay pag-aari ng Cerberus Capital Management na isang US-based company. Nandito na tayo sa bayan ng Castillejos, Zambales. Ito ang hometown ni former President Ramon Magsaysay. We are now entering the town proper of San Marcelino, Zambales. Yang pakaliwa na yan ang papunta sa San Antonio, Zambales. Isang sikat na tourist destination gawa ng napakaraming magagandang beach dyan at saka mga islands.
We are now approaching the town of San Narciso, Zambales. Dito located ang PMMA o Philippine Merchant Marine Academy. Ang PMMA ay isang school na dating nasa Fort Bonifacio, ngunit nirelocate dito sa San Narciso noong na-convert ang Fort Bonifacio into a commercial center na sa ngayon ay tinatawag na BGC o Bonifacio Global City. Ang PMMA ay isang college school para sa mga kumukuha ng mga kurso na angkop sa mandaragat gaya ng Marine Transportation, Engineering, Master's Degree in Business Management, and Marine Education. Ang mga graduates ito ay nako-commission sa Philippine Navy Reserve at meron din silang opsyon na maging Merchant Marine o sumali sa Regular Force ng Navy o Coast Guard. This is San Narciso Town proper. Ito na yung kanilang municipal hall. This is the town proper of San Felipe, Zambales. To the right is San Felipe Town Hall. We are now sa town proper ng Cabangan, Zambales. Ito yung kanilang town hall. We are now entering the town of Botolan, Zambales. Ito ang Bukaw Bridge sa Botolan. Kita mo doon yung West Philippine Sea. At yung bundok na yon, dyan ang Mount Pinatubo.
Ang Mount Pinatubo ay isang active volcano na matatagpuan sa tri-boundary ng Zambales, Tarlac at Pampanga. Ito ay famous sa buong mundo gawa ng kanyang massive explosion noong June 1991 kung saan marami ang namatay at nakapaminsala ng maraming lugar at ari-arian sa maraming bayan sa Zambales, Tarlac at Pampanga, kabilang itong bayan ng Botolan. Ang pag-erupt nito ay tinaguri ang second largest terrestrial eruption in the 20th century. Pinaniniwalaan ng mga scientists na ang pagsabog nito ay sanhin ng pagbaba ng world temperature by 1 degree centigrade ng 3 taon. Sa ngayon, ito ay tahimik isang tourist destination na may 2.7 km wide crater lake na popular para sa hiking at mga nature lovers. We are now entering the town of Botolan, Zambales. Yang pakanan na yan ang papunta sa town proper. At itong pakaliwa naman, ito yung tinatawag na Governor Vic Magsaysay Highway o GoVic Highway. Ito ay isang diversion road papunta sa capital town ng Zambales na Iba. Yang nasa kanan na yan ng Municipal Hall ng Botolan. Welcome to Iba, Zambales. Ito ang capital ng probinsya ng Zambales. Ang pangalan ng bayan na ito ay galing sa isang prutas na kung tawagin ay Iba. Kung hindi kayo familiar sa Iba, ito ay isang prutas na maliit, kulay greenish yellow at maasim. Ginagamit ito para pampaasim ng mga ulam gaya ng sinigang at paksiw. Pwede din itong kainin ng hilaw at ginagawang pickles o jam. Tinatawag din itong karamay o sa English ay cucumber tree o tree sorrel. Ito ang kanilang pinaka-city proper.
Galing sa city proper, babalik na tayo ng Govic Highway. Dito sa kantong to kakaliwa tayo, papuntang north. We are now in the vicinity of Palawig, Zambales. Hindi natin madadaanan ng town proper kasi papasok siya, nasa looban siya. Ito na yung junction papasok ng Palawig, Zambales. Yung pakaliwa na yan ang papunta sa town proper. Nandito na tayo sa bayan ng Masinloc, Zambales. Yung nasa kanan na yan ang kanilang municipal hall. At ito naman ang kanilang town proper. We are now approaching the town of Candelaria, Zambales. Ito na yung town proper ng Candelaria, Zambales. Ito lang yung nakikita natin sa highway kasi majority ng town proper nasa left side natin, papasok. Welcome to Santa Cruz, Zambales. Ito ang last town na madadaanan natin sa probinsya ng Zambales. Yung pakaliwa na yan ang papunta sa kanilang municipal hall.
Nandito na tayo sa provincial boundary ng Zambales at ng Pangasinan. So welcome to the province of Pangasinan. Ang Pangasinan ay part na ng Region 1 o tinatawag na Ilocos Region. We are now crossing Nayong Bridge na kung saan yung Nayong River ang pinaka-regional boundary ng Region 1 saka Region 3. We are now in Infanta, Pangasinan. At yung left side na yan ang kanilang municipal hall. At ito naman yung bayan ng Dasol, Pangasinan. Nandito na tayo sa bayan ng Burgos, Pangasinan. At ito yung bayan ng Mabini, Pangasinan. Ito yung kanilang town hall nasa kanan.
Napahinto tayo dito kasi may nadaanan tayong malaking rebulto ng Santo Niño. Dito yan sa Mabini, Pangasinan. Approaching the boundary of Alaminos City, Pangasinan. Welcome to Alaminos City, Pangasinan. Yan ang diversion road papunta ng Lingayen, Dagupan at saka ng Manila. At yung pakaliwa naman na yan ay ang diversion road papunta ng Bani at saka ng Bulinaw. Nandito na tayo sa city proper ng Alaminos, Pangasinan. Hanggang dito na lang ang ating biyahe sa ating part 1 ng ating Zambales Loop. Magpapalipas tayo dito ng gabi at bukas ay pagpapatuloy natin ang paglalakbay sa part 2 ng Zambales Loop pabalik ng Pampanga. Moments later. Nandito tayo ngayon sa Lookup Wharf dito sa Alaminos. Dito tayo magpapalipas na gabi at bukas tayo tutuloy sa ating biyahe. Dito sa Lookup Wharf, sumasakay ng bangka papunta ng famous na 100 Islands. Maraming salamat sa panonood at sana ay pagpatuloy nyo ang panonood sa ating part 2. Pa-subscribe, like at share naman. Pindutin na rin yung bell icon para makareceive kayo ng notice para sa part 2 nitong loop at sa future ko pang mga biyahe, pamamasyal at mga vlogs kagaya nito. See you in my next vlog and God bless always. Babski TV.